Ako nga pala si Ernest. Ako nga pala si Steve. At ako nga pala si Sam. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang ano? orthografiya. Orthografiya. Oo, ito ay isang sistema na tumutukoy sa pagbaybay, pagbasa at pagsulat ng isang wika. Parang alam ko yan. Sa cloud din ito ang mga alpabeto, tuntunin ng paggamit ng mga bantas, mga letra, at pagbaybay ng mga salita. Tama. Ito rin yung nagbibigay ng isang batayan sa pagsulat at pagbaybay. At pinapadali nito ang paggamit ng wika sa komunikasyon sa iba't ibang rehiyon. Di ko na alam Maalam pala kayo? Turuan niyo pa nga ako. Sige, ngunit alam niyo ba na sa pagdating ng mga Kastila ay pinalitan ang baybayin ng alpabetong Romano upang mas madaling may palaganap ng Kristyanismo sa ating bansa. At alam niyo ba na ang mga praile ang nagsilbing mga guro sa atin? Ang alam ko pa, pinaboran ng simbahan at ng pamahalaan yung wikang Kastila. Ngunit hindi siya umusbong ng ganun kalakas kasi mas tumutok yung mga Pilipino sa, alam niyo yan, baybayin o wikang baybayin. Tsaka may nakita nga ako kaya. Naano ko lang siya sa library. Wow, never! Pero seryoso, nakita ako yung Doktrina Kristiyana. Nagulat nga ako kasi hindi ko akalain na may ganun pa palang libro na nagtagal. Ano siya siya yung pinakaunang na nalimbag, publish ba? May isa pa akong ng fun fact sa panahon ng Kastila na sinubukan nilang itago yung kanilang wika para hindi natin matutunan kung ano man yung mga pinag-uusapan natin. Kaya sila yung kauna-unahang nag-aral ng ating wika. Sumikap nila mas na-aral yung ating wika para hindi natin makita pa yung mga plano nila. Ganun pala yun. Siguro takot sila mabox na. Kahit naman siguro ako Sabagay. naman tayo sa orthografiya. Sa orthografiya. Malam ka ba doon? Hindi ko rin alam. Ikaw ba? Malam ka doon? Bale, ang wikang Ingles kasi ay malaki ang naging impluwensya nito sa kung ano ang wika natin ngayon. Paano yung mga kono? Nasaan ka ba yun doon? Siguro, I don't know kasi pare. I don't know eh, no? I don't know. I don't know yun eh. Sometimes I drive car and I ride, jeep. Why do you speak like that? I don't know. Wow! I just went to Starbucks. Sabi ko lang sa inyo, yung Doktrina Kristiyana, nakita ko sa library. Library. Pero hindi naman makita eh. Yung kartilya ng Katipunan. Hindi ko rin alam eh. Pero kasi, kung siya, parang naka-Espanyol. Lingwahe ng Espanyol yung ginamit. Yung pala Tagalog. Tapos, may nabasa din ako. Ano ba? Tungkol sa ba't sulitan natin, syempre? Yung pinag-usapan natin, ano ba? Ayun nga, yung wika natin, ginamit siyang simbolo para sa kalayaan. Gamit ang nagsulat si Dr. Jose Rizal. In Tagalog. Wow! Shit. Ayun na nga yun. Si naman, ang Just Money Passion. Para sa bayan! Ganon. Kasabay si Emilia, sito naman. Nagkano siya eh. Alam ko, general siya, di ba? Oo, ganon siya. Pinaglaban niya. Ano sinabi? You're dead! Ay, hindi niya panalagal. Basta yun. Pero yun nga, yung sa kalayaan. Kaya imbes na yung ginamit sa kalayaan, okay. Kasi mas pinapahiwatig na yung diwa ng bawat Pilipino. Tsaka yung paglayo natin sa, yung kolonyalismo ng mga Kastila. Ganun ka ba? Galing ka ba? Ano kaya yun? From C to K? C? Kaya tiga mo dati. Ang nila doon? Tawag sa Cavite, di ba? Letter K. Cavite. Wait? Oo, Cavite. Ngayon, ang tawag sa Cavite, letter C na. Ganun kalakas ang paggamit ng letter K na. Galing. Sabi, wala pa tayo dating parang, anyway. Oo. Kasi ano yan eh. Tawag dito. Dumating lang mga Espanyol. Kaya lang tayo mga galing Sabagay. Alam mo ba na ayon sa kasaysayan, ang ating mga ninuno ay gumagamit ng sistema ng pagsulat na tinatawag na ranglan? May gano'n, yun pala. Oo. Ito ay binubuo ng 17 simbolo. Meron itong 14 na patingig at saka 3 patingig. Oo. Nalala ko nga. Saka dito rin nagsimula yung paniniwanan ka sa ito, diwata, mga espiritu o kaya elemento na nagpapahiwatig sa ating, ang paborito mo ngayon, wika. Yung mga alamat, di ba yung parang mga alamat ng saging? Oo, gano'n. Tsaka po yung Encantadia. I just watched it on GMA 7. Nagkatutunan ka ba? Wala eh. Wala akong tutunan. Tapos alam niyo ba, may napansin ako sa mga letra ng baybayin. Ano yun? May mga hugi sila na parang may kakawin sa natin nakikita ngayon. Tulad ng puso, pero pag binaliktad, gano'n. Tapos parang may tasa pa. Tasa siya, tapos may umuusok sa taas. Wow! Yes. May mauusok. Tapos meron pa akong mga yan. Alam yung
yung buto ng sitaw, Oh, ano meron dun? parang siyang ganun eh. Like, pa-curve, tapos sabay may crack dito sa gitna. Ah. Ganun. Galing lang na yun. Galing ng mga ninuno natin. Nagawa pa nila yun, no? Oo, yun. Naisip pa nila yun. Alam niyo ba, nas pagdating ng mga Hapon sa ating bansa, ay pinagbawal ang paggamit ng wikang Ingles at mas pinagbigyan toon ang paggamit ng Tagalog at Nipono sa Panahon ng Hapon. Oo. Kasi ito yung ano, ginito ang panahon ng Pilipinas. Tsaka natulungan din ito ni ano, ng ano yan, kaya yung ano, ama ng Valeriang Tagalog. Sino? Pilipino. Sino? Ano? Oh, yun. Di ba siya nagsalita ka? Parang avocado ba yun? Pasabay, mga pagkakalam ko kasi, dito nagsimula yung ano eh, parang tinatawag nilang puppeteering. Ano yun? Kumbaga ano, ginamit ang mga Hapon, yung ano natin, yun natin ano, oo. Para kahit anong gawin nilang masama sa atin, parang okay lang sa kanila. Tingnan mo ngayon, dati ayaw nila sa ano, mga Hapon. Ngayon naman, mga tao ngayon, gusto. Arigato! Nya, ichinisan! Tara, ayun. Ako naman tayo sa ano, panahon ng wala sariling pamamahala. Di ba kagaya kanina, napag-usapan natin sa ano, panahon ng Hapon. Na gusto nila magkaroon tayo ng sarili nating gobyerno. Ayun naman, meron tayong panahon ng wala sariling panahon. Where dito nakabatay yung ano. Gusto ng gobyerno na mas mapaigting at saka mas mapalaganap natin yung ating sariling wika. maliban dyan, mas napagyaman din natin ang paggamit ng iba't ibang wikang atin or mga dialect. Kasi may mga batas tayo eh. May mga batas tayo. Tulad nga ng ano, simula ng 1937, Tagalog yung ano eh, pinili ni Pangulong Quezon. Magalang kasi. Yan. Yung ama ng pambansang wika. Yun ba yun? Oo, siya yung ama Ayun ng ba? pambansang wika. Sige. Kasi nga, pinili niya yung Tagalog. Tapos sabay nung ano naman, 1959, tinawag itong Pilipino, with a P. Hard P. Pilipino ba? Ni? Ano ba? Kasero. Si Romero. Paano ko, Sir Zon? Iba pala siya. Hindi na pala siya buhay noon. Tapos sabihin naman naman, 1987, Constitution yun. Ano siya eh, ginawa naman siyang F. Filipino. Yeah. Bilang wikang pambansa. Dito na rin ano, halo-halo na yun kasi merong English, merong Filipino. Kumbaga, kaya nabuo yung mga kawan niya dito today. Yan yung ginagamit natin ngayon. O sa pamamagitan ni Nina. para sa laki. Ah! Saka meron niya ano, may reason yan kung bakit ginawa yung Filipino. Kasi yung mga tao dati, natatalo kung Filipino o Tagalog, pakita tao. Kaya sa pamamagitan ni para sa laki, ginagawa niya na Filipino ang tao. Filipino kung ang tao mismo, yung katao sa katao. Kumbaga, Tagalog sa akin. ilan nyo niya, no? Person na is none of the other. Ngunit ayun nga, alam niyo ba ang pagkakalba ng Tagalog, Filipino at Filipino sa kahulugan nito ngayon? Ano? Alam niyo ba? Hindi. Dagulin mo naman kami. Nagugulan ako eh. Nagugulan ako dun eh. So, ang Tagalog ngayon ay katutubong wika na ginagamit ng mga mamamayan sa Calabarzon. Bulacan. Oo, tama. Batangas. Diba? Batangas. While ang Pilipino naman ngayon ay tinatawag bilang mamamayan. Mamamayan ng bansang Pilipinas. Me. Bayan. Ano, Pilipino tayo pre. Kabayan! Kabayan! Kabayan. Ano sa'yo? KKK tayo dito. Kumusta mga kabayan? So, ito ako si Ernest. Ito ang Kabayan Podcast. So, pag-usapan natin ang bagong alphabet. Nagkaroon ng bagong alphabet ng Pilipino noong panahon 1987. At binubuo ito ng dalawang football. So, hindi siya 26, kundi 28 na tapos ginagamit siya sa spelling. Mga wika talaga. Tapos dito rin yung panahon 1987. Dito rin pumunta yung modernisado alphabet. So, ano nga ba yung nabi? Kasi yung pagkakaalam ko, ito yung isang set o pangkat ng mga alphabet, mga titig. Pagkakalam ko is parang ano sila eh, yung pagsulat nila, like yung capitalization. Pinagkaiba. Pagkakalaki. Ikaw na. Ang alam ko ay nakakati ito sa dalawa. Paano dalawa? Ito nakakati sa titik at sa D. So, ang mga titik ay binubuo ng alpabeto, while titik naman ay binubuo ng mga bantas. Ang sulok, tandang panalaw, tandang panalaw, sa kalitik. Dito ba papasok yung ano? Tuldi, ano ba? Mga gano'n, sa titik. Oo. So, yung din yung sa mga pilis, di ba? Oo, hindi natin malalaman kung paano biglas yung isang salita o paano pagbiligyan ng titik. Bibigyan ng pilis. Kasi minsan nakakalito, kunwari, ano, bababa ako. Bababa. Bababa? Baba. 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 Kaya pala kayo
kailangan talaga natin maaralan. Eh, paano kung sa titig? Titignan naman rin ito kung alphabet. Bali, ang alphabet ng meron tayo ay sa lubong ng ito po na 20 days na sisig. 18. 28? Balik ka na naman na aking kaibigan. Kung sa English alphabet, Meron ay... tayo 26 Yeah. na letters. Dito naman sa Filipino, Madalasalo, meron tayo 20K. Kung saan kabilang ang Kenya. Ang dito kami tatlong tulig. Pailis, paywa, at yan. Pag sa pailis, mabilis ang pagkakabigkas, ang mga salita. Halimbawa, bili, talong, diba? Tutubi! At sa pinakin. Ano ba yun? Malumi siya. Paano malumi? Balik. Paano pala pag malumi? Balita. Sama. Wala. Nakakapansin yan eh. Parang nagiging malumati. Malumi. Parang hindi siya katulad dun sa paligis na Tubi! alam mo yung kunwari, Bill. Iisa lang yung tono niya, pag pero pag Bill mo yung malumi. Parang pababa. Yung iba yung tono. Pero paano pag ano pakopya? Kaya, turuan ka na lang namin. So, yung kopya, Parang sa dulo yung pagkakaliit. oo, may impit sa huling pagtingin. Kunwari, dugo, salita. Hey! Pero, di ba? Pero may tingin. Pero yun. Tapos dako naman tayo sa panting at pagpansinan. May alam ka ba sa pagpapala? Ang pantino sila na ay isang unit na tunog na binubuo ng isang patinig o kambal patinig at isang mahigit pang patinig. Kumbaga para siyang ang salitang oo. Ang binubuo lang siya ng isang patinig, which is yung vowels in English. Ang kambal patinig naman ay yun pala yun yung oo. Yun yung kambal patinig. Tapos Bale, para ma-consider ang isang patinig as patinig, meron tayong kasalangan. So, ang bawat patinig, ang A, E, I, O, U, ay katumbas sa isang patinig. Samantala, kailangan ang patinig ang isang patinig. kailangan para ma-consider siya as patinig. Dahil naman ay dumako sa papantig at palapantig. Alam ka ba? Pagkakalam mo kasi ang pantig ay, sila ba? Ay isang unit ng tunog na binubuo ng isang patinig o kambal patinig at isa o mahigit pang patinig. Yung pantig, pagpapantig, tinatawag. Kaya kahit yung dalawang patinig, kambal patinig na katulad na pag gumawa tayo ng salitang ko, ganun. Ano yun? Dalawang panting. Dalawang patinig, kambal patinig. Dito naman tayo sa pantig na ilog. Ano naman? Ano siya may mga iba't ibang, kasi, parang types. Ayun nga, ito ibang siya. Iba't ibang types. Diba, mauna muna sa salita ay patinig. Ay mga ay. Diba, Paano naman pag nagsisimula sa kapal na ito? Bale kapag kambal patinig, hindi natin inuulit yung salita o yung pantig na may dalawang na may kambalan. So, Ulit. Okay na ba yan? Dami natin Hindi naman dami talaga. Sinalaki. Hindi, tsaka, siyempre, hindi lang ako may natutunan. Sila din eh. Tingin kayo doon. Siguro dito na kami nagtatapos ngayon, guys. At abangan nyo lang sa susunod na episode. May next pa kami. podcast namin. Panoorin niyo. Bye!